Maraming salamat mga kapatid. Nasaan ka man pong lokal o saan ka man po naroroon ngayon, sama-sama nating pagbulay-bulayan ang mga piling talata na ating babasahin mula sa Biblia. Pag-isipan natin, ano yung mga aral o ano ang mensaheng nakapaloob at kung paano naman natin ito mai-apply sa ating pamumuhay. Paano natin ito maipapamuhay bilang mga Kristiyano at bilang mga aktibong bahagi ng iglesyang ito. Ang pag-aaral po natin ngayon ay magtuturo at magpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pananalangin sa buhay natin bilang mga Kristiyano at kabilang sa isang local church. Sa panahon po natin ngayon, maraming mga tao ang pangunahing binibigyang pansin lamang ay ang panlabas na kalagayan at kalakasan. Malakas at maayos ang pisikal, malusog ang pangangatawan, may magandang trabaho, matagumpay sa mga bagay dito sa lupa, kaya lamang po, sa gitna ng tagumpay at lakas, maraming tao, Kristiyano man o hindi, mahina sa panloob. Kumbaga, nakangiti sa labas pero pagod sa loob. Marami kong titingnan masaya sa panlabas pero malungkot sa kalooban dahil sa mga problemang dinadala, sa bigat ng mga pinapasan ng mga alalahanin. At marami pong malusog sa katawang pisikal pero mahina ang pananampalataya. Kaya po, sa sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, makikita natin ang isang malalim na panalangin. Hindi para sa yaman at maraming bagay dito sa mundo, hindi para sa tagumpay, hindi para sa kaginhawahan lamang, kundi para sa kalakasan ng loob. Isang kalakasang nagmumula mismo sa Diyos. Ang ating Ama na siyang nagbibigay ng lakas. Ang ating Ama na nagbibigay at nagkakaloob ng pag-asa sa gitna ng kawalang katiyakan at ang ating Ama na nagpapadama ng pagmamalasakit sa gitna po ng mga nararanasan nating paghihirap at mga pagsubok. Ang mga pangunahing talata po na ating pag-aaralan ay verse 14 hanggang verse 21 dito sa Ephesians chapter 3. Ang version ng Biblia na ating gagamitin ay ang bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version at itong New King James Version. Habang nananalangin si Apostol Pablo, tinuturuan niya ang mga taga-Efeso at tayo din po na mga nagbabasa ng sulat na ito, tinuturuan tungkol sa kahalagahan ng panalangin. Ganito ang panalangin ni Apostol Pablo sa verse 16. Basahin po natin. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Ang panalangin na ito ay hindi lamang para sa mga taga-Efeso noon, kundi para din po sa atin ngayon. Sa mga nagnanais na maging matatag sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga alalahanin at kawalan ng kasiguraduhan sa buhay. Ang layunin po ng ating pag-aaral sa bahagi ng sulat na ito ni Apostol Pablo na tinatawag pong Prayer for Spiritual Strength. Ang layunin po ay upang maunawaan natin na ang tunay na kalakasan ng isang Kristiyano hindi nakikita sa panlabas na anyo lamang, kundi sa panloob na kalagayan ng puso, na pusong pinalalakas sa pamamagitan ng Espiritu, naninirahan sa puso si Kristo, at nakikilala ang pag-ibig ni Kristo. Ang panalangin na ito ni Apostol Pablo dito sa dulo ng chapter 3, makapagbibigay kaalaman sa atin na habang sinisiyasat natin ito, makikita po natin kung paano manalangin. Ano ba yung tamang postura at tamang kalagayan ng ating puso? At mapapaalalahanan din po tayo kung gaano kahalaga at ano ang nilalaman ng ating panalangin. Ang unang punto po, sa panalangin, may tamang pagkilala sa Diyos. Una po, huwag muna nating pag-isipan o kaya huwag maging pangunahin sa atin kung ano ba yung sasabihin o ano ba yung hihilingin natin sa Diyos. Dahil merong mas mahalaga
na dapat na laman ng ating panalangin. Mahalaga na may tamang pagkakilala sa Diyos. Yung Diyos na ating lalapitan, yung Diyos na ating dadalanginan, mahalaga na tama yung ating pagkakilala. Sa verse 14, dahil dito, na for this reason, sinasabi dito ni Pablo, ay nakakonekta sa mga naunang tinalakay niya. Yung sinasabi sa verse na ito, nakakonekta sa mga natalakay natin ng mga nakakaraan, yung tungkol sa hiwaga ng Diyos na ngayon ay nahahayag sa lahat. Ngayon, ano po yung ginawa ni Apostol Pablo sa kanyang pananalangin? Sabi niya, ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Ang pagkilos na ito, yung pagluhod po, hindi lamang ito panlabas na postura, kundi kalagayan ito ng ating puso. Nalalaman natin na yung kalagayan natin at naunawaan natin kung sino yung nilalapitan natin. Nagpapakumbaba sa paglapit. Kasi nakikilala natin kung sino yung ating nilalapitan at nalalaman natin kung sino tayo bilang mga lumalapit. Nagpapakumbaba tulad ni Pablo. Sabi niya, I bow my knees to the Father. Kailan po tayo huling lumuhod sa pananalangin sa Ama? Dito po, literal na lumuhod si Pablo sa kanyang pananalangin. Kalakip yung kalagayan ng kanyang puso. Nagpapakita ito ng kababaang loob. Katulad po sa panahon at kultura nila Pablo, para bang nasa harap siya ng isang hari na higit na mataas, higit na makapangyarihan, higit na dakila, kung ikukumpara sa ordinaryong tao. Iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. At sabi niya sa verse 15, na sa Kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Sa Revised Tagalog Popular Version, ganito po ito isinalin. Pakinggan po natin. Na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Kinikilala ni Pablo at ipinapakilala rin po niya sa pamamagitan ng kanyang panalangin na ito kung sino ang Ama. Ang Diyos na pinagmulan ng bawat sambahayan, the whole family. Pamilya ng buong sangkatauhan, no? Sa langit at sa lupa. Ibig sabihin po, ang Diyos ang may higit na otoridad, ang may higit na kapamahalaan at kapangyarihan sa lahat. Kaya katulad ni Pablo, sa paglapit natin sa Ama, sa pamamagitan ng pananalangin, dapat may kababaang loob. Kinikilala natin siya ng tama na ang Diyos ang pinagmula ng lahat at tayo ay Kanyang nilikha. Ngayon, sa ating pananalangin, lumuluhod yung ating tuhod sa Diyos. Isang pagkilos na may malalim na paggalang, may pagdakila at kinikilala ang kataasan at otoridad ng Diyos. Kung sa unang bahagi po ng panalangin ay nakita natin na nagsimula si Apostol Pablo sa tamang pagkilala sa Diyos bilang ating Ama na pinagmulan ng lahat at may ganap na kapamahalaan at kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ngayon naman po, makikita natin kung ano yung laman ng panalangin ni Pablo. Matapos niyang lumuhod sa Ama, hindi po siya humiling ng mga material na bagay o kaginhawahan dito sa lupa, kundi humiling siya ng isang bagay na higit na mahalaga, na ang mga mananampalataya po ay palakasin ng Diyos sa kanilang panloob na pagkatao. Ito yung kalawang bahagi sa ating aralin. Isang dalangin para sa panloob na kalakasan sa pamamagitan ng Espiritu. Palakasin ang buhay spiritual. Matapos ipakita ni Pablo na ang panalangin ay dapat nagsisimula sa tamang pagkilala sa Diyos, ipinakita naman niya kung ano yung nilalaman ng kanyang panalangin. Nanalangin siya para sa isang bagay na higit na mahalaga sa lahat,
itong pagpapalakas ng kanilang buhay spiritual. Sa verse 16, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Sa talata pong ito, matututunan natin kung paano haharapin ang mga pagsubok, paano harapin ang mga tukso at maging hamon ng buhay. Na sa pagharap sa mga pagsubok, hindi manghihina ang ating pananampalataya. Muli, hindi nanalangin si Pablo para sa kalusugan, para sa kasaganahan, o para mawala ang lahat ng problema ng mga taga-Efeso. Nanalangin siya para sa isang bagay na mas malalim, mas permanente, ang pagpapalakas ng pagkataong loob o pagpapalakas ng buhay espiritual. Bakit mabuting laman ng panalangin ang mapalakas itong pagkataong loob o inner man? Dahil po may mga labanan na nagaganap sa ating loob. Yung tukso, yung masamang pagnanasa, lahat nasa loob nagsisimula. Kung mahina yung spiritual na pundasyon, maring madaling matalo. Kung mahina yung loob natin, madali tayong matalo ng mga tukso ng mga kasalanan. Kung inuubos natin yung ating oras at lakas sa pagpapaganda at pagpapalakas ng panlabas lamang, ngunit pinababayaan naman natin yung ating inner man, yung ating pong pagkataong loob. Kung pinababayaan po yon, isa itong hindi balanse at delikadong kalagayan. Yung pagkataong loob po, tumutukoy yan sa ating spiritual being. Habang yung panlabas nating ito ay humihina, kakaedad, aging, humihina, naharap sa pagkakasakit o naharap sa pagkasira, yung atin pong pagkataong loob, maaring magpatuloy na lumakas o binabago araw-araw. Ngayon, saan nanggagaling yung kalakasang hinihiling ni Pablo? Sabi dito, that He would grant you strength according to the riches of His glory. Hindi nanggagaling kay Pablo pala yung kalakasan na hinihiling niya para sa mga taga-Efeso. Hindi galing sa ibang tao, kundi galing mismo sa Diyos. Yung glory o kaluwalhatian ng Diyos tumutukoy sa pagpapahayag ng kanyang sarili kung sino ba talaga siya, kung sino ba talaga ang Diyos. Tumutukoy sa kanyang kadakilaan, tumutukoy sa kabanalan at biyaya ng Diyos. Yun yung kaluwalhatian ng Diyos. Yung riches naman o yung kayamanan, tumutukoy sa isang walang katapusan o hindi nauubos na mapagkukunan. Kumbaga, yung kumpiyansa natin, nalalaman nating may kakayahang magbigay ng hindi maubusang pinagmumulan ang hinihinga natin ng lakas. Ngayon, paano natin mararanasan yung kalakasang ito? Na kayo'y palakasin ng kapangyarihan. Paano natin ito mararanasan? To be strengthened with might. Ganito ang salin sa Revised Tagalog Popular Version ng dalangin na ito ni Pablo sa verse 16. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ang punto po, ang lakas na kailangan natin ay nanggagaling sa Diyos. Ibinibigay ito ng Diyos, yung kalakasang kailangan natin sa pamamagitan ng espiritu. So, yung presensya pala ng espiritong nananahan sa atin, hindi pisikal at hindi panlabas na lakas lamang, kundi buhay espiritual, pagkataong loob, inner man. Ang focus po ng panalangin ay higit po sa physical strength, kundi yung focus ay sa inner self natin, no, sa buhay espiritual natin. At nangyayari ang kalakasang ito kapag kumikilos sa atin ang Espiritu. Kumikilos ang Espiritu sa atin para bigyan tayong
ng lakas na labanan yung kasalanan at tukso. Ito yung lakas para makapamuhay tayo ng may kabanalan. Ito yung lakas natin para makapamuhay tayo ng makadiyos na pamumuhay. At ito rin yung magpapaalala sa atin ng mga salita ni Kristo. At kapag pinalalakas tayo sa pamamagitan ng Espiritu, hindi po nangangahulugan na nawawala yung mga problema, nawawala yung mga pagsubok, kundi nagkakaroon tayo ng lakas para magpatuloy, para harapin yung mga problema o kaya mga pagsubok. Ano naman yung magiging resulta o ano yung magiging bunga kapag napalakas ng Espiritu yung ating buhay espiritual? Basahin po natin ang kasunod na talata, verse 17. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po yung bunga ng panloob na kalakasan. Ang paninirahan ni Kristo sa ating mga puso. Yung salita ditong manirahan o dwell, ang ibig sabihin, manirahan ng permanente. O kaya, to house permanently. Hindi pansamantala lang. Ito po ay resulta ng kalakasang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Dahil sa likas po, marami sa atin mahina. Dahil sa likas, marami sa atin madaling matalo ng tukso, madaling matalo ng kasalanan. Ang kailangan natin ay tunay na lakas para magpatuloy. Tunay na lakas para magpatuloy sa pananampalataya at magpatuloy sa pagsunod kay Jesus. Ang punto po dito, si Kristo ay magpapatuloy na manirahan sa ating mga puso habang tayo ay nagpapatuloy na nakaugnay sa Kanya. Na mamumunga tayo kung tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin. Kaya kailangan nating ipanalangin na pagkalooban tayo ng Diyos ng kalakasang kailangan natin sa araw-araw. At ito rin dapat yung maging panalangin natin tulad ng panalangin ni Pablo dito sa mga taga-Efeso. Ang palakasin ng Diyos ang ating panloob na pagkatao. Hindi masama na alagaan natin at paunlarin natin ang ating mga panlabas tulad ng katawan, mga tagumpay at mga pangarap sa buhay. Hindi po yan masama. Ngunit wag natin pong pababayaan yung pinakamahalaga sa lahat, yung inner man. Alagaan natin yung ating spiritual na buhay. Kapag yung ating panloob na pagkatao, pinalakas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at si Kristo po ay nananahan o naninirahan sa ating mga puso, ang susunod na bunga, mas malalim na pag-unawa at karanasan ng pag-ibig ni Kristo. Sa ikatlong punto po ng ating aralin, ang panalangin para maunawaan ang pag-ibig ni Kristo. Number 3, mapuspos ng pag-ibig ni Kristo. Sa bahaging ito ng panalangin ni Pablo, matapos niyang ipanalangin na palakasin sa panloob na pagkatao, manahan si Kristo sa puso ng mga Kristiyano, ngayon naman po, ipinaabot niya ang isa pang dakilang layunin ng kanyang panalangin, ang maranasan at mapuspos ng pag-ibig ni Kristo. Ibig sabihin po, hindi sapat na alam lamang natin yung tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Hindi sapat yan, kundi dapat nadadama natin, nararanasan natin, at naipapamuhay natin yung pag-ibig ni Jesus sa bawat araw. Sa ikalawang bahagi ng verse 17, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay. Dalawang salita yung ginamit ito ni Apostol Pablo. Nag-uugat at tumitibay. Pinagsama ni Apostol Pablo yung agricultural at architectural. No, yung nag-uugat, tumitibay. Being rooted, kumbaga sa puno o kaya halaman, yung tatag ng isang puno nakasalalay sa lalim ng kanyang ugat. So kung saan po being rooted yung ating puso, doon ito kumukuha ng lakas. Halimbawa,
kung sa kayamanan dito sa lupa, sa pera, o sa kapangyarihan, o kaya sa kasikatan, o kaya sa tao lamang, doon being rooted yung ating mga puso, doon nakaugat yung ating puso. Alam natin kapag ganon, madali itong matutumba. Pero kung sa pag-ibig ni Kristo nag-uugat, nagiging matatag yung ating puso sa alinmang sitwasyon natin. So, ito namang grounded o tumitibay. Larawan naman ito ng isang building, ng isang gusali na merong maayos na pundasyon. Ibig sabihin, yung buhay at yung relasyon na nakatayo sa pundasyon ng pag-ibig ni Kristo, hindi po yan basta-basta at agad-agad guguho. Gaano man kalakas yung maranasang pagsubok. Ganyan po yung ating buhay Kristiyano. Kung hindi being rooted at grounded sa pag-ibig ni Kristo, madali po tayong manghina sa pananampalataya. Kung hindi being rooted at grounded sa pag-ibig ni Kristo, madali tayong magtampo at madali nating iwanan yung ating mga kapatid kay Kristo. At madali din po tayong sumuko sa mga pagsubok. Pero kung nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig ni Kristo, nananatiling matatag yung ating pananampalataya. Ganon din po, nananatiling matatag ang ating relasyon sa isa't isa. Sa panalangin ito, maring hindi lang basta paghiling ni Pablo, kundi pagsasaad niya kung ano ba yung mga kalagayan nitong mga taga-Efeso. Kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay. Dahil malalim ang ugat, mamumunga. Dahil matibay ang pundasyon, nananatiling matatag. Saan daw po nakaugat at nakatayo? Sa pag-ibig. In love, no? Agape. Pwedeng tumutukoy din naman ito sa pag-ibig na meron tayo sa Diyos at sa isa't isa. Na yung pag-ibig na yun, nanggagaling din naman sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Kaya lang po, kung pag-ibig natin, alam nating madalas mababaw. Kung pag-ibig natin, nakabase lamang yan sa emosyon, madalas. Madaling mabunot ang ugat, madaling matumba ang pundasyon. Kaya malamang po, yung tumutukoy dito na sa pag-ibig ay pag-ibig ng Diyos o particularly pag-ibig ni Kristo. At dito marahil yung may kinalaman yung pananalangin na ito ni Pablo, ang pag-ibig ni Kristo. Maunawaan natin kung anong klaseng pag-ibig ito, itong pag-ibig na ito, na dapat ay doon tayo being rooted. Doon tayo dapat grounded sa pagpapatuloy po niya sa verse 18. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok. Ang dalangin dito ni Pablo, magkaroon sila ng kakayahang matalastas o strength to comprehend, power to grasp, o kaya kapangyarihang lubos na maunawaan ang pag-ibig ni Kristo. Magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok. So ang pag-ibig na tinutukoy dito, madali itong maunawaan pero sobrang lawak kung wala yung tulong ng Diyos. Kung hindi magkakaroon ng kapangyarihang nanggagaling sa Diyos o kalakasang nanggagaling sa Diyos. Idinadalangin ito ni Pablo na magkaroon sila ng kakayahan o magkaroon sila ng kapangyarihang matarok, able to comprehend. Kailangan pala natin ng kalakasang sa Diyos mismo nanggagaling para po maunawaan natin, para makita natin, maranasan at malasahan, maramdaman natin ang tungkol sa pag-ibig ni Kristo. At hindi dapat tayo nag-iisa. Hindi tayo dapat nagsusolo. Kailangan din po natin ang isa't isa. Sabi nga dito ni Apostol Pablo, kasama ng lahat ng mga banal. Pagpapaalala kung gaano kahalaga ang magpahayuhan, kung paano mangaral, at kahalagahan ng pagtuturo at pagpapaalalahanan
ng tungkol sa pag-ibig ni Kristo. Ibig sabihin po, ang iglesia o komunidad ng mga mananampalataya, yan ang pangunahing lugar kung saan natin nararanasan at natututunan yung lalim at lawak ng pag-ibig ni Jesus. Sa pamamagitan po ng pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa, at syempre hindi lang sa salita o sa pag-aaralan sa isa't isa, kundi kailangan din na nararanasan, nararamdaman yung pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan po ng pagmamalasakit natin sa bawat isa bilang isang pamilya, bilang magkakapatid sa pananampalataya. Sinasabi nga po sa ibang bahagi ng Biblia, makikilala tayo bilang mga tagasunod ni Kristo sa pamamagitan ng pag-ibig sa isa't isa. Kaya lamang po, gaano man natin sikapin na ipamuhay yung pag-ibig ni Kristo sa ating kapwa, gaano man natin pagsumikapan na ipadama ang pag-ibig ni Kristo sa ating kapwa, lagi at lagi tayong may kakulangan. Meron tayong limitasyon sa ating kakayahang magmalasakit sa isa't isa. Kaya po, kailangan natin ang kapangyarihang matarok ang pag-ibig ni Kristo para kahit papano sa pag-abot ng ating kakayahan, maipadama din natin sa ating kapwa yung pag-ibig ni Kristo. Subukan nga po nating i-comprehend o unawain o arukin yung pag-ibig ni Kristo. Sabi dito, aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, ang haba, taas, at lalim. Yung luwang o width, sumasaklaw ito sa lahat ng tao, sa lahat ng sitwasyon. Ganun ka luwang, ganun ka lawak. Kung susukatin yung lawak ng pag-ibig ni Jesus, sakop lahat ng lahi, sakop lahat ng kultura at kasaysayan. Walang outcast sa pag-ibig, walang boundary sa pag-ibig ni Kristo. Yung haba naman o length, walang hanggan. Hindi natatapos. Mula sa pasimula hanggang sa walang hanggang katapusan. Ganun ka haba. Hindi on at off. Kahit na madalas bagsak tayo. Hindi napapatid kahit na madalas hindi tayo karapat-dapat. Patuloy pa rin tayong tinatawag at ginagabayan. Yung taas naman o height, siguro ganito po, itinaas tayo mula sa kasalanan, mula sa pagiging marumi, patungo sa kaluwalhatian. Kumbaga matayog ang pag-ibig sa atin ni Jesus, na binigyan tayo ng bagong buhay, binigyan tayo ng bagong pagkakakilanlan, mga dating walang Diyos, walang pag-asa, marurumi, pero naging kapwa tagapagmana ni Kristo. At yung ganyan po yung height, at yung lalim naman o depth. Ang Panginoong Hesus, ibinaba niya yung kanyang sarili para sa atin. Malalim yung pag-ibig ni Kristo. Nagkatawang tao, naging alipin, naghirap, namatay sa krus para maranasan natin yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Kung yung pinakamalalim po na karagatan, hindi kayang sukatin, ganyan po yung pag-ibig ni Jesus sa atin. Walang sino man yung lubos na makaka-comprehend, makakaunawa. Pero maaari nating maranasan yung pag-ibig na yon, yung maluwang, mahaba, mataas at malalim na pag-ibig. Yes, hindi natin lubos na maunawaan, pero maaari nating maranasan. Ito yung pag-ibig na kahit sobrang tagal na nating naging Kristiyano o meron man sa atin ditong maraming taon ng mananampalataya, hindi pa rin talaga natin ito lubos na maunawaan. Hindi kayang sukatin. Hindi kayang lubos na unawain. Pero again, maaari natin itong maranasan.
Sa pagpapatuloy pa nga po ng panalangin ni Pablo sa verse 19, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Bigyang pansin po natin yung kahilingan dito ni Apostol Pablo. Upang makilala, pero higit sa kaalaman. Paano natin makikilala o paano natin malalaman kung higit ito sa kaalaman? Ang tinutukoy marahil dito ni Pablo ay hindi lamang malaman, hindi lamang basta maunawaan natin, kundi isang malalim na pagkaunawa. Ang ibig sabihin nun, nararanasan natin. Ang pagkakilala dito, hindi lang basta alam mo, kundi nararamdaman mo. Hindi mo lang alam na isinugo ng Diyos si Jesus. Ganun po yung ibig sabihin. Hindi mo lang basta alam na umako ng parusang nararapat sa atin at namatay si Jesus sa krus. Hindi lang natin nalalaman, kundi nararanasan natin yung kapangyarihan ng pag-ibig na yon. Nasa inner man, nasa pagkataong loob natin. Ano po yung magiging resulta kapag ang isang mananampalataya nakaranas at lubos na nakilala ang pag-ibig ni Kristo? Yung makilala na higit sa kaalaman, ayon sa panalangin ni Pablo, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Yung kapuspusan ng Diyos, ito po yung nagbibigay kakayahan sa atin ng isang buhay na namumuhay bilang Kristiyano. Ito po yung hangarin ni Pablo sa kanyang panalangin, na ang mga mananampalataya be filled with all the fullness of God. Hindi lang nanalangin si Pablo ng ilang bahagi, ng kapiraso, kundi lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ibig sabihin, mapuno ng presensya, mapuspos ng kabanalan, mapuno ng pag-ibig at kalooban ng Diyos. Pero hindi po yun nangangahulugan na magkakaroon tayo ng katulad ng mga katangian ng ating Diyos. Halimbawa, kapag napuspos tayo ng kapuspusan ng Diyos o mapuno tayo ng kapuspusan ng Diyos, para bang magkakaroon tayo ng katangian na omnipresence, omnipotent, or omniscience? Hindi ganon. Sa halip po, tayo ay nagiging ganap na sakop ng pamunuan at otoridad ng Diyos. Yan yung ibig sabihin ng mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Na tayo po ay nagiging lalagyan o kaya tayo ay naging sisidlan ng pag-ibig at kabanalan ng Diyos. At ang ganitong uri ng pamumuhay, hindi lang basta pagiging relihiyoso lamang. Hindi lang to talaga panlabas, kundi pagkakaroon ng totoong relasyon at totoong ugnayan at totoong buhay na kay Kristo. Hindi lang siya bahagi ng ating buhay. Napuno Siya mismo ang ating buhay. Ito yung dahilan ng panalangin ni Pablo. Ito dinawa yung maging dahilan ng panalangin natin para sa isa't isa. Sa pananalangin, may tamang pagkilala sa Diyos. May paghiling na palakasin yung buhay espiritual, may paghiling na mapuspos ng pag-ibig ni Kristo at mapuno ang lahat, ang bawat isa ng kapuspusan ng Diyos. Kung iisipin po, isang napakalaking kahilingan ang ipinapanalangin dito ni Pablo. Kung sa ating limitadong pag-iisip at kakayahan, pwedeng may magtanong sa atin, kaya ba ng Diyos naggawin yung lahat ng hinihiling ni Pablo? Kaya ba ng Diyos na punuin tayo ng kanyang kapuspusan? Kaya ba na mapuspos tayo ng pag-ibig ni Kristo? Kakayanin ba yun ng Diyos? Sabi ni Pablo sa verse 20, ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihiling o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang kapangyarihan at kakayahan ng Diyos, higit pa sa lahat ng ating hinihingi, higit pa sa lahat ng ating iniisip. Itinuturo sa atin dito na ang kakayahan ng Diyos hindi lang makagawa ng kaya niyang gawin, kundi makakagawa ng higit na sagana, able to do
exceedingly abundantly. Ibig sabihin po, walang pangangailangan ang hindi kayang gawin at ipagkaloob ang Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, huwag tayong magdalawang isip. Huwag tayong magduda sa kakayahan ng Diyos. Ang ating pananampalataya dapat nakabatay sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kakayahan, hindi sa ating kalagayan. Sabi nga po dito, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Kahit sa mga panahon po na hindi ibinibigay ng Diyos ang mga hinihiling natin, hindi po yun pruweba na may limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Again, alalahanin natin ito. May kakayahan po ang Diyos na kumilos higit sa mga hinihingi at higit sa mga iniisip natin. At naluluwalhati natin ang Diyos kapag nagtitiwala tayo sa Kanya na magagawa niya yung anumang sa tingin nga natin ay imposible. Pero nagtitiwala tayong tanging Diyos lang ang makakagawa. Sa verse 21, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Amen. Ang pinakalayunin ng lahat, ang kaluwalhatian ng Diyos sa iglesia at kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan po ng iglesia, tayong mga mananampalataya, ipinapakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan, pinapakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig at biyaya sa lahat ng tao. Kaya po ang iglesia dapat na ipapakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Na sa pamamagitan ng church, sa pamamagitan ng iglesia, maipapakilala ang walang hanggang karunungan ng Diyos. At sa pamamagitan po ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas, nagiging totoo at nagiging buhay sa atin ang lahat ng ito. By Christ Jesus. Dumating sa atin si Jesus. Sinunod ang kalooban ng Ama. Ang lahat isinakatuparan ni Jesus para mabigyang kaluwalhatian ang Diyos. Ang pinagmulan po ng lahat ay ang Diyos. Ang kapangyarihan sa Diyos. Ang kaluwalhatian para sa Diyos. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian. At naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Walang tunay na pagsamba sa Diyos, walang tunay na iglesia kung hindi tayo nakakabit kay Kristo Jesus. Mga kapatid, kung paanong si Pablo nanalangin para sa panloob na kalakasan ng mga mananampalataya sa Efeso, ganito rin sana yung ating maging panalangin, na tayo po ay patuloy na palakasin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa ating panloob na pagkatao. Na si Kristo ay tunay na manahan sa ating mga puso at tayo po ay mag-ugat sa Kanyang pag-ibig. At tayo nga po ay mapuspos ng kapuspusan ng Diyos hanggang sa mag-umapaw ito sa ating buhay. Hanggang mag-umapaw ito sa ating pamilya at ito sa iglesia. Ang panalangin po para sa panloob na kalakasan, hindi lamang sagot sa ating mga kahinaan, kundi ito ay paanyaya ng Diyos na magkaroon tayo ng mas malalim na ugnayan kay Kristo. Sapagkat ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa panlabas na kaayusan o tagumpay ng buhay, kundi sa katatagan ng ating puso. Totoong kalakasan sa panloob nating pagkatao. Kapag si Kristo ang siyang nananahan at nagpupuno sa ating kalooban, kahit gaano pa kabigat yung laban sa kasalanan, kahit gaano pa kalakas at mapandaya ang mga tukso, kung si Kristo ang siyang nananahan sa atin, mananatili tayong matatag at may pag-asa. Panalangin para sa panloob na kalakasan. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay nakatulong ito na mapaunlad ang ating pananampalataya at makapagpatuloy tayo sa ating mga spiritual na disiplina bilang mga Kristiyano, lalo na po sa ating mga pananalangin.
Huwag nating kalimutan na sa bawat panalangin, sa bawat pagsubok at sa bawat tagumpay, ang lahat ng kaluwalhatian ay para lamang sa Diyos. Maraming salamat mga kapatid at muli isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Tayo po ay muling manalangin.